Okay, daghang salamat Megson, daghang salamat sa kaygayonan nga gihatag na usab sa Dios nini nga takna sa kaponon. Kini no sabi niyong higala Pastor Ricky Belmonte, kaban ako dinhi si Brother Reinhardt ug kaming duha Megson makig-uban kaninyo sa pagwali sa pagtuon usab sa balaang pulong sa Dios nini nga takna sa kaponon. Sa ngalan sa atong station manager Pastor Ruben Solapas, kami Megson makig-uban kaninyo o karon nga hapon naagya punta sa series sa Book of Revelation o atong pagatun-an karong hapon migsoon kining the two major resurrections in the Bible kay ang Book of Revelation naghisgot sa migsoon og duha ka pagkabanhaw, no, adunay duha ka dagko gyud nga mga ato ning gitagaan og major nga gitawag nato ning major resurrection tungod kay adunay dagko o dinaghan kini nga pagkabanhaw maigsoon. So para masabtan sa tanan kinahanglan nga ato sad kining pagatun-an para lamdagan ang matag usa ni maigsoon. So kita maglangan magampo sa kita. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, daghang salamat aning kahaponon nga kami gitagaan nimo og dugang na usab nga privilege nga maka-share sa imong nga balaan nga pulong. Holy Spirit, thank you sa kaalam. Salamat sad sa presensya sa nimo dinhi balang espiritu. Bisan pa nagpray ko sa tanan nga magapaminaw ani, magatan-aw nga masabtan namo ang nasulat sa Bible. O i-bless God ang mata usa o and this I ask by your grace in Jesus name. Amen. Okay, daghang salamat Megson. Di ta maglangan sa atong pagtuon karon. So kung aduna mo yung mga notes or ballpen, notebook, gihangyo ta mo sa sulat ani Megson tungod kay importante kaayo atong pagatun-an karon nga hapon. So again, the topic this afternoon, the two major resurrections in the Bible. Una sa tanan, basahon nato Megson in the book of Revelation chapter 20 verse number 6 Megson. So dinhi makita nato Megson nga adunay gi-mention ang Bible nga duha ka pagkabanhaw, no? Look at verse number 6 Megson. The Bible says in verse number 6, "Blessed and holy," yun dinhi, "is he that hath part in the first resurrection." Matud pa bulahan siya og balaan siya nga adunay bahin sa first resurrection. So adunay gi-mention sa Bible nga first resurrection, on such the second death hath no power. So adunay gi-mention second death Megson, "but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years." So adunay gitawag nga first resurrection tungod kay adunay gitawag Megson nga second resurrection. So mo na atong tun-an karon. Then nagmention sa dinhi og ikaduha nga kamatayon. Ang una man gud nga kamatayon Megson atong ma-refer dinhi sa lawas nun nga kamatayon sa dihang mamatay ta Megson, the physical nga kamatayon. Kay ang reference ani sa Romans chapter 6 in verse number 23. Kabantay mo, "For the wages of sin," so ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So mana for the wages of sin. So bisan usa lamang kasala ang bayad ana Megson mao ang kamatayon. Kita naaman tay sala then mao na ni. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So the Bible says adunay bayad sa sala mao ang kamatayon. Then ang Revelation pod chapter 21 verse number 8 nagmention sa ikaduha nga kamatayon. So Revelation 21:8 para masabtan mo na ni, "But the fearful and unbelieving, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and all liars, adulterers, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death Megson." So ang second death din Megson mo ang linaw nga kalayo. Unsa man na siya pastor? Ang tao manggod na atay lawas, nasa tay kalag. So ang nakasala na to ang lawas ug ang kalag. So ang una nga kamatayon mo ang kamatayon sa lawas. So ang mahitabo mubulag ang kalag sa atong lawas. So nan kay mubulag man, patay man ang lawas, adto ni siya ibutang sa minteryo. So ang una nga kamatayon sa lawas, mubulag ang kalag, ang paingnan sa lawas mao ang minteryo. But ang kalag maigsoon, nakasala usab ang kalag maigsoon, mo kana nga mubulag ang kalag sa Dios na. So sa dihang mubulag ang kalag sa Dios,
sa kahangturan adto sa ibutang sa linaw nga kalayo o mao kining gitawag nga ikaduha nga kamatayon. Mao kanang ningon ang Revelation 20 verse number 6, bulahan siya nga dili matud pa dinhi, blessed and holy is he that part in the first resurrection. Ang una nga pagkabanhaw mao ning during sa rapture, major resurrection ha, panahon sa rapture, on such the second death hath no power. So katong makaapil sa rapture, dili na siya makaadto sa linaw nga kamatayon o linaw nga kalayo, mao ikaduha nga kamatayon. So mao na siya migson sa Revelation. Ato ning tagsa-tagsaon karon, so mao tay mubo nga introduction. So adunay pagkabanhaw. Apan adunay mga tawo nga dili motuo og pagkabanhaw. Pananglit, kini mga Saduceo maigson, Matthew 22 in verse number 23. Mura bagog sa ato nga panahon karon nay mga tawo nga di mo to wala may pagkabanhaw. No. Dunay pagkabanhaw sa Bible. But ang mga Sadducees opposite ni sa mga Pharisee, kay ang Pharisee mo tuog pagkabanhaw. Look at verse number 23. Tanawa. The same day came to him the Sadducees, Jesus ning him, which say that there is no resurrection. So gipakita dinhi nga verse nga naa di ay mga tawo nga di mo tuo og pagkabanhaw. Unsa man ang pagkabanhaw, pastor? Ani ang pagkabanhaw ba? Ang patay nga ilubong, madugta ang lawas. Ang pagkabanhaw mao nga katong nadugta nga lawas, pagkabanhawon to, mabuhi to, pag-usab ang lawas nga nadugta na, mo na gitawag pagkabanhaw. Pero nahi mga tao maigson nga dili mo tuo og pagkabanhaw. But si Jesus Christ mismo gaingon nga naay pagkabanhaw. Look at Luke chapter 14 in verse number 14. Si Jesus Christ mismo gaingon nga naay pagkabanhaw. So nagpasabot kung si Jesus Christ ga-declare nga naay pagkabanhaw, nan sa walay duda tuuhan nato nga naay pagkabanhaw sa mga nangamatay. Look at verse number 14. And thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee, for thou shalt be recompensed at the resurrection. So adunay pagkabanhaw, ug human sa pagkabanhaw adunay pag-recompense, adunay pag-reward. Mo nay na picture nato nga human sa rapture, kung nakatuhog na mo, human sa rapture, judgment set of Christ, judgment sa mga believer. Tungod kay lahi ang judgment sa believer, lahi pod ang judgment sa unbeliever. At the same time, lahi ang resurrection sa believer, lahi pod ang resurrection sa unbeliever. Nagpasabot, dili dungan ang pagkabanhaw sa mga luwas o dili og sa tali sa mga wala na luwas. So in other words, dinhi gipakita maigsoon nga si Jesus Christ mismo nga naay pagkabanhaw. Ay mo kabalaka, mo bitaw na yun sa Thessalonians, ayaw mo kaguol atong mga tao nga nangamatay na diha ni Kristo kay sila pagabanhawon, that ye sorrow not. Okay, look at John chapter 5 verse number 29. Naay pagkabanhaw maigsoon mo na ayaw mo kaguol kun inyo ang loved ones, kung kabalo mo nga na saved to, naay pagkabanhaw. Look at verse number 29. And shall come forth that they have done good, unsa may mitabo, unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So duha ang pagkabanhaw, duha maigsoon. So in other words, naagi yung pagkabanhaw. Nganong nisulti man si Christ anak pastor, ingon man siya, I am the resurrection. Look at John 11:25. Ning naay pagkabanhaw, ayon na lalisa maigsoon. John 11:25. Naay pagkabanhaw. Look at verse 25. Jesus said unto her, I am the resurrection. Ako mao ang pagkabanhaw and the life. And he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Mao nang pagkabanhaw maigsoon. Mao na nga salamat ani nga paglaom kanato nga Kristohanon maigsoon, adunay pagkabanhaw. Wow, pagkanindot. Pastor, pananglitan, mamatay ko, nya di pa mobalik ang Ginoo. Higala, ikaw o kita mo'y pagabanhawon kung mamatay ta, nga wala pa nibalik si Kristo. Apan sa dihang mobalik si Kristo, maabtan ta nga buhi pa, usbon na ang ato ang lawas. O kita magdungan ta pagsakgaw ngadto sa kapanganuran. Wow, pagkanindot.
So, ato ning sugdan og pagtuon maigsoon, I hope na settle na nga naay pagkabanhaw. Ayaw kabalaka, naay pagkabanhaw maigsoon. Og mo na atong pagatun-an karon the two major resurrection of the Bible. But before that, ayaw kalimot nga adunay pagkabanhaw nga nahitabo, di ba? Wala pa man ang rapture. So duha man ka major, mao ni ato ani gigamitan ning word major kay naapoy na banhaw nga wala pa gali ang rapture. Pananglit, si Jesus Christ maigsoon nabanhaw man siya. So dili ni major resurrection kay ang duha lamang gyud, two major resurrection kay katong gimension niya, blessed is he that part on the first resurrection. So wala giapil dinhi ang resurrection ni Christ kundi katong dito sa during sa rapture. Look at Matthew chapter 27 verse number 51. Aduna nay nabanhaw, aduna nay pagkabanhaw nga nahitabo migsoon si Jesus Christ o katong gituwag the Old Testament saints. Diba kabantay mo sa dihang nabanhaw si Christ o namatay si Christ, naapoy nabanhaw ato, no? Matthew chapter 27 in verse number 51. Tanawa. Ako basahon. And behold, the veil of the temple was rent. Katong kurtina ba kay ang temple duha man na gibahin maigsoon, the holy place and the most holy place. Katong most holy place usa lang sa tibuok Hudiyo, sa tibuok Israelites usa lang ang pwede makasulod ditong most holy place. That is the high priest, no? Pero katong ubang priest dito to sa holy place. Nya makasulod lang pod ang high priest sa most holy place kausa lang pod sa isa ka tuig, no? To make an atonement sa whole Israelites maigsoon. Pero katingad-an kay pagkamatay ni Kristo, tanawa, behold, the veil of the temple was rent, not pikas, in twain, kaduha, from top to bottom. Katingad-an kaayo kay ang pagkagisi from top to bottom. But pasabot, ang aksyon gikan sa taas paingon sa ubos. Naghulagway kini maigsoon sa atoning work sa Ginoo, trabaho kadto sa Dios, baga biya ni maigsoon. No? Trabaho kini sa Dios from top to bottom sa to pagigisi kadto. But pasabot wala nay partition, wala nay division. But pasabot tanan na doon na nay access dito maigsoon, makasulod sila maigsoon. From top to bottom, and the earth matud pa dinhi did quake, no? And the earth did quake and the rocks rent. Look at verse number 52. So tan-aw dinhi maigsoon Matthew chapter 27 in verse number 52. So pagkauyog, pagkalinog, mao na nin hitabo in verse number 52. And the graves were open. Kita ko ani maigsoon sa dihang didto mi sa Israel one time. Ang city of Jerusalem maigsoon, gikoral man na siya, city of Jerusalem. Ang east gate karon didto, ang east gate nag-atbang na siya maigsoon sa Mount of Olives. No? East gate. O niya, ubos sa East Gate, mga lubnganan ka na siya maigsoon, mga lubnganan. O daghan ni nakalubong karon sa diha gyud tungod gyud, mga Muslims ang nakalubong dinha, no, mga Arab. Pero dito sa Mount of Olive maigsoon, pasaka sa Mount of Olive, naanay minteryo dinha maigsoon. Minteryo na. So atbang sa East Gate is the Mount of Olives, pero tunga-tunga ana minteryo. Nagtuo ko the same ni nga minteryo kay wa may laing minteryo aning dapita sa Israel gyud sa Jerusalem tungod. Pero look at verse number 51. Kadtong mga lubnganan didto and the graves were open. And many bodies of the saints. Natanawa in verse number 52. Many body of the saints maigsoon which sleep arose. So unsa may tawag ana? Nangabanhaw sila maigsoon. So sa ato pa, aduna na di ay nabanhaw. Si Kristo nabanhaw, no? Nabanhaw si Kristo maigsoon, then human usab sa iyahang pagkatong during gyud nga namatay siya, naasay nabanhaw. So dili na to malalis maigsoon, ang Bible nagtudlo nga adunay pagkabanhaw. Mao ni atong paglaom, mabito nang ang pagbalik ni Kristo
gituwag nato kana og blessed hope base sa Titus, tungod kay ang pagbalik ni Kristo bulahan nga paglaom. Number 1, alang sa mga nangamatay, mao ni bulahang paglaom tungod kay katong mga nangamatay diha ni Kristo pagabanhawon to. Kanato sad nga buhi pananglit maabtan ta pagbalik ni Kristo sa dihang nagpuyo ta aning kalibutana, grabe ang kalisod. Karon gali kalisod naman pinaagi aning COVID migson. Pero moabot ang panahon nga mobalik si Kristo, mao sanay bulahan nato nga paglaom. Nganuman, mausab man ni atong lawas. Og alang sa mga nangamatay, mabanhaw sila maigsoon in verse number 52. Look at verse number 53 maigsoon. So Old Testament saints mabanhaw. Natanawa in verse number 53, and came out of the graves. So katong mga bukog nga dugta na, mga panit, mga unsa dinha, maigsoon, ma-unite kadto, came out of the graves after His resurrection. So si Jesus gitawag sa the first fruit of resurrection, pagkabanhaw ni Christ, kadto usab nga mga patay, silang David, katong Old Testament saints, sila ni Moses, nagpasabot nga walay nabanhaw samtang wala pa nabanhaw si Christ. So ang pinakauna nga nabanhaw si Christ dinhi after His resurrection and went into the holy city and appeared unto many. Si Jesus Christ nagpakita man sad. So nagpasabot maigsoon nga naagi pagkabanhaw. So mo na initial nga pagkabanhaw maigsoon. Dili pa ni mao ang gitawag nato maigsoon nga the first resurrection nga gimension sa Revelation. So ang initial nga pagkabanhaw, Jesus Christ was resurrected together with the Old Testament saints. Mao kana nga inigbalik ni Kristo maigsoon. Inigbalik ni Kristo, mausab atong lawas. Ang mga patay nato nga mga loved ones, lulo, lula o mama baka nato, igsuon o auntie baka nato nga naguna na nato, pagabanhawon to ni Kristo ug mukayab usab kita ngadto sa kapanganuran. Wow, pagkanindot maigsoon. Mao kana initial nga resurrection. Now dinhi kita sa number 1. The first resurrection, pastor. Okay, dirita. The first resurrection is for the believers only, katong mga nangamatay na. Kano sa amaning nangamatay, pastor? 'Di ba? Ato ma-picture out pagkabanhaw ni Christ, 'di ba? Nabanhaw si Christ. After sa iyang resurrection, diha na dayon nagsugod og wali. 'Di ba? So, katong Old Testament saints nadala naman to niya. After ni Christ nagwali ang mga disciple, hangtod karon nga panahon, katong mga nangamatay adto nga time maigsoon, katong mga nangamatay diha ni Kristo, pagabanhaw na sadto ang ilang lawas, no? Mabanhaw sila maigsoon og kini mahitabo during sa rapture. Take note ha, ang resurrection sa believers mahitabo during sa rapture, while ang resurrection sa unbelievers mahitabo kini after sa millennium. Ato nang basahon unya, ato lang sa ninggitag sa tagsa. So adunay pagkabanhaw mahitabo sa mga luwas diha ni Kristo during sa rapture. Look at 1 Thessalonians. Mao ni mahitabo migson, chapter 4 in verse number 13. Pero take note ha, ang resurrection sa believers gibahin sa na siyag duha. Ato sa nitag sa tagsaon. Kanus aman nga nung duha man, pastor. Okay, adunay resurrection during sa rapture. Pero aduna po'y resurrection after sa tribulation. Believer gihapon to. Nganong naagi resurrection, Brad? After sa tribulation. Basi nalimot mo nga, during sa tribulation, naay pagaputlan og ulo didto. Naay pagapatyon. O kato sila, muhari to ni Kristo sulod sa 1,000 years. Apan, panitan, mamatay sila within pag 3 years. Napa may 4 years dugang. So, magtagad sila after sa 4 years, usa sila banhawon, aron muhari sila, uban ni Kristo sulod sa 1,000 years. Wow, pagkanindot. Look at verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren. So, dili siya gusto nga mahimo mo ignorante. Concerning them which are asleep, the word asleep, patay, tulog ang lawas. That ye sorrow not. Mabito nang ansya nga, ayaw mo kagool. Even as others which have no hope. Katuning others nga namatay,
Nga wala na to'y hope. In other words, katong nangamatay, gikan pagkabanhaw ni Kristo, nga wala mo tuo ni Kristo, hangtod karon nga panahon nangamatay, nga wala makadawat ni Kristo, wala na gito'y hope. Mo na nga, hoy, undang na tawon mo sa pagampo sa mga nangamatay aron maluwas. Sayop ginang pagampo alang sa namatay aron maluwas kinaa daw sa purgatoryo. Usa ka na kadoktrina sa usa ka bakak. Giilad ra gyud mo. Magpamisa pa aron maluwas ang kalag sa mga minatay. Hoy, sayop na oy. Magbayad pag misa rikim. Mahal ra ba ang ibayad anang misa rikim? But pasabot special nga misa alang sa kalag sa namatay. Hoy, wala na naipulos. No hope na na. Ang kaluwasan karon mao bitaw nga atong gidasig kung wala pa ka kasiguro sa imong kaluwasan karon higala masiguro nimo kung imong dawaton si Kristo. Kay kung moabot ang kamatayon nga wala kay kaluwasan, inig kamatay nimo, no hope na gina. Bisan pag isa ka barangay magampo para nimo. Which have no hope. Look at verse number 14. Ingon siya in verse number 14, for if we believe that Jesus died and rose again, di ba, nabanhaw siya, even so them, so sama usab sila, which also which sleep in Jesus. So katong namatay diha ni Jesus, will God bring with Him. Banhawon sad. Look at verse number 15. Wow, pagkanindot maigsoon, tanawa. Doon ay pagkabanhaw. Look at verse number 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Dili ta mo una. The word prevent, dili ta mag-una kanila nga nangamatay. Why? In verse number 16, mao din mahitabo. In verse number 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead, katong patay, and the dead in Christ shall rise first. So naay pagkabanhaw maigsoon. Look at verse number 17. So naay pagkabanhaw. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them. So kanang them katunang nangamatay. So higala, number one, major resurrection. Why labot tong kang Christ during sa iyang pagkabanhaw o appeal tong mga Old Testament saints. Number one, major resurrection sa mga believers during sa rapture. Mao ni ato ning paglaom, amen? Mao ni paglaom nato nga Lord, ug mobalik na ka, mabanhaw ang among loved ones nga niuna na namo. Mo ni nga klaruha gyud kana imong loved ones karon nga buhi pa. Mo nang maningkamot ta ato silang masangyawan. Mo nang i-challenge ta mo kani nga mga program nato sa radio, i-share ni sa mga friends ninyo sa Facebook Live, i-share ni migsoon. Kay basin di ay mao ni maghatag nilag reminder. Basin di ay mas-share nato sila migsoon. Kay nga naman, pag abot sa rapture, kung nakadawat sila sa Ginoo niya, namatay sila before sa rapture, mabanhaw sila migsoon. Mao ni daghan, ano man, daghan na may nangamatay karon migsoon. From the time sa resurrection ni Christ until now, daghan ay naluwas nga namatay. Mo ning gitawag ni major resurrection first. Major resurrection. Unsa may mahitabo ani pastor? Look at Revelation 20 verse number 6, tanawa. Nabanhaw sila migsoon. Revelation 20 in verse number 6, tanawa. Dunay resurrection mo ni, the first resurrection. Tanawa. In verse number 6, blessed and holy is he that part in the first resurrection. So ayaw mo kalibog, kaning first resurrection dinhi, maoning first resurrection ang rapture. Major resurrection. Bulahan siya nga nakaapil sa unang nga pagkabanhaw, on such the second death hath no power. Dili na ka makaapil sa ikaduhang kamatayon nga mao ang linaw nga kalayo. Kay kaning second death, mao man ning gi-explain din ni Megson. Look at Revelation 21:8. Ang second death magod mao ning linaw nga kalayo. Mao ni. So mo ning linaw nga kalayo tanawa. But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second
death maigsoon. So ikaduha nga kamatayon. So naay pagkabanhaw. Mabanhaw ang mga tao maigsoon. So mo nang klaruha gyud. So kung nakasiguro na ka nga luwas, maabtan ta nga buhi pa, usbon ra atong lawas. Pero kung nauna man ta og kamatay, wa ta kabalo, COVID ba unsa ba hinungdan, higala di gyud ta maguol. Kay banhawon ra ta ni Kristo maigsoon. Wow, pagkanindot. Unsa may mahitabo ani pastor? Look at 1 Corinthians 15 in verse number 51. Dunay usbon atong lawas ug katong nangamatay mabanhaw. No? Into incorruptible. Matud pa dinhi in verse number 51. 1 Corinthians 15 verse number 51. Okay, verse number 51, the Bible says, "Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep." Di tatanan mamatay. So, buot pasabot, pagbalik ni Kristo, naay mga tao nga patay, nasa'y mga tao nga buhi pa. Look at verse number 52. The Bible says in verse number 52, yun sa dini, "In a moment," sa kalit, "in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible." Oh, ang patay maigsoon, banhawon siya sa lawas nga dili na madunot. So unsa nga hulagway pastor? Pareha gud kang Kristo, kabantay mo. Excited kay ko maigsoon mo ni nga inigbalik ni Kristo maigsoon. Ang tanang patay nga luwas pagabanhawon. Kay numdum ko sa diyang one time dito nakaadto mi sa Israel, katong gilubngan ni Kristo, katong cave dito nga diin siya dito gilubong, gipasulod mi dito maigsoon, walay sulod dito. Nga naman, nabanhaw si Kristo. Wow, pagkanindot sa feeling nga ma-experience nimo ang lugar diin siya gilubong, diin siya giplastar human siyang kamatayon, o diin pud siya nabanhaw maigsoon. Wow, pagkanindot sa pagbati nga ma-experience nimo ang lugar. Higala mausab kini mahitabo. Ang lawas ni Kristo sa dang nabanhaw, kabantay mo, pagkabanhaw niya, naa say lawas. Mao bitaw tong gihikap ni Tomas. Mao bitaw tong siya, tanawa akong kamot, buslot. Kapa akong kilid. Pero kato nga lawas, dili to pareha sa lawas nato nga naay panit, naay unod, naay bukog. Kay di man ta mulusot. Pero kato nga lawas ni Kristo, purma gihapon og lawas, pero dili madunot. Sao man na pag-explain pastor, dili madunot. Lawas siya, pero dili siya subject sa object, dili siya masangit. Kabantay mo sa dihang nagtigom ang mga disciple, ni tungha ra siya sa tunga. No? Kaduha kahigayon siya ni butho sa ilang tunga. Wala na siya moagi sa pultahan, nga nanuktok, no? Inana sad nga lawas ang pagausbon ta sa Ginoo. Yun siya dini, "And the dead shall be raised incorruptible." Mahitabo na during sa rapture maigsoon. Wow, pagkanindot. Pastor, ingon ka kaganiha, naaman kahay pagkabanhaw during pud sa tribulation. Human sa tribulation mo ni, sa rapture, mabanhaw ang mga nangamatay before na after nga ni kayab si Kristo. So, after ni kayab si Kristo, kay pagkayab ni Kristo, nabanhaw tong Old Testament saints. Pero after siya ni kayab, naa naman po yung mga believer ato nga namatay. So during sa rapture, ang mabanhaw katurang New Testament saints or believers. Pero pastor, naa pa man kahay maluwas during sa tribulation? Yes, naa. Kadto na pud sila'y mabanhaw after sa tribulation. Look at Revelation chapter 4. Kay putlan man ni silag ulo, no? Sila na po'y mabanhaw ani migsoon. Revelation chapter 6 ata, tanawa, verse number 9. Revelation 6 yan. Lamat na ako'y kauban din Revelation chapter 6 verse 9, tanawa. Kay ang chapter 6, din na nagsugod ang tribulation. Kabantay mo sa 7 seals atong gitunan. So, moni, look at verse 9. "And when he had opened," angel ni Migson, "the fifth seal, I saw the altar
under the altar, the souls, kalagha yan nakita. Nakita, I saw the souls of them that were slain. So gipatay for the word of God. So gipatay sila for the word of God. So, but pasabot, during sa time sa tribulation, naamang gyud mga tao nga napugsa na daan, wala pa ang rapture. Pero wa lang gyud mo tuo, munang nabilin. Pero after sa rapture, diha na sila makalimadban nga sakto gitong giwali nilang pastor. So diha pa sila hugot ilang pagtuo. So, that were slain for the word of God, sunod, for the testimony which they held. So, kay nibarog sila sa ilang gituuhan, maigsoon, patyon sila. Look at verse number 10. So, mga kalag ni. So, asa man ilang lawas ani? So, wala na, nasa yuta. Look at verse 10. And they cried. Kaning day mo ng mga kalag. And they cried with a loud voice. Syagit sila, saying, How long, O Lord? Sa Lord, kanusa pa man may magtagad? How long, O Lord, holy and true, dost thou judge and avenge our blood? Diba, gipatay man sila, giputlan sila ulo. Ay ilang pagampo, Lord, kanusa man nimo sila panimaslan para mapanimalos ang among dugo on them that dwell on the earth. So ang nagpuyo sa kalibutan, kadto na ning mga naay mga marka, kadto na ning naay mga tatak. Sa may tubag in verse number 11. So in verse 11, maigsoon, tanawa. And white robes were given unto every one of them. So gitagaan sila puti nga mga sinina. And it was said, tanawa ang saingon, and it was said unto them, that they should rest yet for a little season. Yun siya, pahulay lang sa amo gamay na lang gyud. So imagine nimo panalitan, within 3.5 years, gipatay sila ana. So naapay laing 3.5 years, ilang tagdon. So ingon ang Bible, that they should rest yet for a little season. Tagad lang sa amo gamay. Tagad lang sa, until their fellow servants also and their brethren that should be killed. So, tagad lang sa, but pasabot, humanon ang 7 ka tuig, o katong nangamatay within 7 years, maigsoon, mautoy usahon pagkabanhaw sa after sa tribulation. Tanawa galing Revelation chapter 20, verse number 4. Wow, pagkanindot. So, ang paglaom sa mga tao, panlitan, mag-rapture yung gabi karong gabi may nang uban, simbako ka pastor, na, di ni madag, simbako ra ba? Pananglitan, mag-rapture yung gabi kung mabilin ka, pagkaugma, tribulation na, gubot na kayong kalibutan, nanay daghang katalagman, gubot na kayo. So, kung mahibalan ka nga, dili ka mo submit sa tinatakay, i-persecute ka, kaya di ka kapalit, di ka kabaligya. Kung gusto ka maluwas, magpaputol kag ulo, sa ito pa, magtagad ka, hangtod mahuman ang tribulation, kay maura may paagi aron maluwas gud maigsoon. Panahon sa tribulation, usaray paagi, magpaputol ka sa imong ulo. No? Kay kung magpatatak ka, dili gud ka maluwas. Look at Revelation chapter 20 in verse number 4. Wow, pagkanindot. And I saw thrones, and they that sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls, gihapon, tanawa, nakita niya ang mga kalag. Pastor, unsa di mahitabo sa pagkabanhaw? Panlitan, karon, atong loved ones na matay. Pahitan, natay loved ones na matay, may aging bulan. Ay ang lawas na asa, siyempre na sa minteryo yung lawas. Pero ang iyang kalag na sa langit. Kaya ani man maigsoon, kung mamatay ang tao karon, ang iyang kalag dito na sa langit. Wala na dito sa Hades, kay gikuha naman to ni Kristo. No? So ang kalag sa tao kung mamatay karon dito sa langit, ang kalag sa lawas. Pagbalik ni Kristo, kauban ang kalag. Mo unite to sa lawas na. Mo na mahitabo, mo unite. So para dili malibog inyong una-una, mo unite to. So karon, nakita niya, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. So mao ni maigsoon. And for the word of God, morning tribulation saints mo itawag nila maigsoon, which had not worship, panay sumpay yata yan. Revelation, nara,
which had not worship the beast. So, katong mga tao nga gipangputlan og ulo panahon sa tribulation nga wala mo simba sa beast, neither his image, neither had received the mark in their foreheads and on their hands, they should live and reign with Christ 1,000 years. So, unsaon man nila pag-reign o di sila mabanhaw. So, mabanhaw sila apil maigsoon. Mabanhaw sila. So, mautoy mo hari uban ni Kristo. Sulod sa 1,000 ka tuig. Look at verse number 5. Wow, pagkanindot. Tanawa in verse number 5. But the rest of the dead live not again. So, katong nangamatay, pahitan, katong nangamatay karon nga panahon, nga wa kadawat ni Kristo, wa to'y labot sa pagkabanhaw sa rapture, wa po to'y labot sa pagkabanhaw after the tribulation, pero tanawa, but the rest of the dead live not again until, mao na ni, the 1,000 years were finished. So, mabanhaw ang unbeliever pagkahuman na sa millennium. Pastor, unsa may mahitabo, pastor, sa pagkabanhaw sa rapture? Mabanhaw sa rapture ang mga believer, human judgment. Ano ha, tanaw ang picture, nindot kayo. Abalik ko na ko. Diba, wala pa nibalik si Christ. Pananglitan mo balik si Kristo unyang gabi. Tanang believer nga nangamatay, apilta, mabanhaw ang mga believer, first resurrection sa rapture, human sa pagkabanhaw, judgment. Ano sa may tawag na, pastor? Judgment seat of Christ. Human sa judgment seat of Christ, rewarding mo na, mag-enjoy ta within millennium. Pero lahi ang mahitabo po sa resurrection sa unbeliever. Ang resurrection sa unbeliever, after sa millennium, judgment din ang mahitabo, the great white throne judgment. Human sa judgment, didto na dayon sa lake of fire. Nakita niyo ang kalainan? Ang judgment sa rapture, believer, human sa judgment, human sa rapture, judgment, human sa judgment, millennium, mag-enjoy ta. Pero lahi ang unbeliever. Judgment, adto na dayon, resurrection, judgment, adto na dayon sa lake of fire. Di pagkanindot na to, Migson, sigurado na tang daog. We're living from victory to victory. Wow, nakita na yung picture? Resurrection, rapture, judgment seat of Christ, rewarding, pagkahuman ana, mag-enjoy ta within 1,000 years. Pero sa unbeliever, after millennium, resurrection, judgment seat of Christ, pagkahuman, lake of fire na. Nga naman ang millennium, pastor, kaya kung sa imong reward, diha nimo i-enjoy sa millennium. Nga naman ang lake of fire, pastor, kaya kung sa ang degree sa imong sala, mao na imong antusan sa lake of fire. Manahigala, klaruha gyud karong hapon, nga nakadawat na ka ni Kristo. Nga nakaangkon ka nagkaluwasan. Kay kung wala ka kaangkon, higala, pagka makaluluoy nimo, adto ka mabanhaw human sa millennium. Ug human sa millennium, i-judge ka base sa imong binuhatan ug imo nang pagaantusan sa linaw nga kalayo. Apan kung nakaangkon ka nagkaluwasan karon tungod ni Kristo, kay imo nang gidawat si Kristo, higala makaangkon ka og kaluwasan, ang nindot ana maigsoon. Resurrection, rapture, human sa rapture, judgment seat of Christ, mag-enjoy ka sa millennium. Wow, pagkanindot. So the first resurrection na ato na na-discuss, dinito mo close, ato ta sa gitawag the second resurrection. Unsa man ning second resurrection, pastor? Mao na ning gitudlo maigsoon ngadto sa Revelation. Anis ta sa Daniel maigsoon, tanawa. Daniel chapter 12 verse number 2. In the book of Daniel chapter 12 in verse number 2, naay gisulti dinhi, tanawa. Daniel 12:2. Akong basahon og una-una. The Bible says, and many of them that sleep gyapon ang word gigamit migson, in the dust of the earth, sa tapan ng kuana, shall awake. So katong mga nabanhaw, Daniel 12:2, shall awake
some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So duha, muning ayaw kalibog yun. Uban malibog, pastor. Wa pa may nakasiguro ron nga maluwas kay wa pa man mobalik si Kristo aron sa buhi og minatay. Higala na anay nakasiguro. Kay lahi ang judgment sa luwas ug lahi ang judgment sa wala maluwas. Ang judgment sa naluwas gitawag kana siya judgment seat of Christ. Ang judgment sa wala maluwas, great white throne judgment. Mao bitaw nang sa Daniel 12:2 maigsoon tanawa, nindot kayo ni adunay mabanhaw, matud pa rin Daniel chapter 12 in verse number 2, adunay mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon, aduna say mabanhaw ngadto sa walay katapusan nga kaulawan. Na, kakuyaw ani. Tanawa, Daniel 12:2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Look at verse 3, Megson, nindot kayo. And they that be wise, so katong wise, Megson, shall shine as the brightness of the firmament. Muhayag. And they that turn many to righteousness as the stars forever. Sa ito pa, ang hulagway ani Megson, kung daghan kag nakabig, kung daghan kag natabangan nga naghinulsol, ang imuhang bayhon, mudanag ka. Kainomdum ni Moses, ingon ani Megson, kainomdum ni Moses sa diyan nagfasting si Moses 40 days, pag naog niya, ang iyang dagway, pagtanaw sa mga Israelites, nidanag, nihayag. La Moses, tabuni imong naong kay nihayag ka. Ang Daniel 12:3 Megson, mao sa ni dangatan nato. Inig pagkabanhaw, wow, nindot. Kung daghan kag nakabig, daghan kag nadala sa Ginoo, muhayag ka. Pastor, kato mga backslider. Ana, kadag-om ang naong. No? Shall shine, matud pa din ni, and they that be wise shall shine. Mo shine ka as the brightness. Kanos aman ni mitabo mo shine, pastor, after sa pagkabanhaw. Dito na ni panahon sa millennium. Shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever, Megson. Wow, pagkanindot. Dunay gitawag nga pagkabanhaw. Mo nang klaruha higala. Karon nga hapon. Pastor, apil ko anang pagkabanhaw sa rapture. Nga naman, ako namang nadawat si Kristo nga akong manluluwas. Kiyon sa nimo pagdawat? Pastor, gidawat na ako. Pinaagi sa kinasingkasing nga pagtuo. Akong gituuhan nga siya ray makaluwas sa akong kalag. Ako siyang gipasulod sa akong kasingkasing. Ako siyang gibitar ang Ginoo, luwas ako. Dawaton ka nako karon sulod sa akong kasingkasing. Munang klaruha gyud. Kay adunay pagkabanhaw maigsoon. No, nga aton natun-an. Revelation, Daniel, to nung balikog tanaw yan. Daniel chapter 12 verse number 2. Wow, pagkanindot. Munang klaruha. Higala klaruha nga makaapil ka. Daniel chapter 12 in verse number 2 o verse number 3 tanawa. Naay pagkabanhaw. Salamat sa technology Megson, nindot kayo tanawa. Look at verse 2 tanawa. And many of them, atong gibasa kaganiha, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Wow, doon na na'y prophecy daan. Shall awake, and some to everlasting life, some, sa ato padili tanan, some to everlasting life, and some to shame. Kaulawan. No? And everlasting contempt. Pagkaalaot Megson. Munang klaruha, balik-balik ko na mo, dinhi, naghangyo mi, klaruha nga makaapil ka sa pagkabanhaw panahon sa rapture. Kaya kung dili ka makaapil, adto na ka makaapil sa pagkabanhaw human sa millennium. Og masipyat manggali ka, di ka kaapil sa pagkabanhaw sa rapture, naanan lang kay usa na lang ka chance. Panahon human sa tribulation. Og usa na lang ka paagi kung magpaputol ka sa imong ulo. Pero ayaw pa abuta higala. Pastor, magpaputol na lang ko, no, ayaw. Kay wa ta kabalo, basin dugay-dugayon og putol ba. Anam-anamon og gulgul imong ulo. Look at verse 3 Megson, tanawa. Mao ni mahitabo. Mo ning mushine ka, muhayag ka.
Na ako'y nabasa nga libro kang Rebecca Brown katong about kini mga demonyo. Ang mga demonyo maigsoon sa dihang makakita sila Kristohanon. Kita kung mutan-aw tag Kristohanon wa may kalainan. Pero lahi ang pagtan-aw sa mga demonyo sa Kristohanon. Muhayag sila, magdanag. Nya ngayon dito katong mga backslider, hayag pero gamay ra ilang hayag, kapalungon. So ito pa, kung faithful ka, fervent imong pag-alagad sa Ginoo, imong devotion sa Ginoo, ang imong hayag, makita na sa mga demonyo. Mao ni nabasa nako sa libro Migson. Magdanag ang Kristohanon. Oh, tinuod ni naa sa verse 3 tanawa. And they, tanawa, verse 3 Migson. And they that be wise. Kinsa man ang wise, pastor? Sa Proverbs 11:30, and he that winneth souls is wise. So katon nangabig og kalag wise. Mo na ni, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. Sama sa kawanangan imong pagdanag, sulaw. And they that turn many to righteousness. Daghan kag natabangan nga nangalagad, nibalik sa Ginoo, nag-usab sa ilang kinabuhi. As the stars forever and ever. Wow. Mao ni may tabo Migson. Revelation chapter 20, verse number 11. Now, tanawa. Revelation 20 in verse number 11, the Bible says, and I saw a great white throne, and he that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Ano ning ikaduhang pagkabanhaw? Judgment, great white throne judgment. Look at verse 12. Ano ni Migson? Verse number 12. The Bible says, and I saw the dead. Nakita ni John, dead. Dili ni lawas ha, kalag ni. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open. The word books, Migson, mo ni ang compilation sa 66 books, the Bible. And another book, singular. So, ang Bible mo ay gamiton pag-judge, written word of God, o adunay another book, the book of life, which is the book of life, and the dead, take note, and the dead were judged out of those things which were written in the books. So sa ato pa, ang mga patay, paghahukman sila sa ilang sala, pinasikad sa nasulat sa books. Unsa man ang books, pastor? Bible. Diba? Mo ni gamiton paghukom, diri ibase sa Bible. Oy, nangawat ka, kay ningon diri sa verse, ana. Oy, nagpatay ka, kay ningon diri ayaw pagpatay. Look at John 12:48. Mao ni gamiton paghukom. Muna ang mga tawo ron nga wala manumbaling sa pulong sa Ginoo, someday moatubang gihapon mo sa Dios o gamiton sa Dios paghukom iyang pulong. Tanawa. Look at John 12:48. He that rejected me and receiveth not my words, the Bible, hath one that judgeth him. The words, atod pa din the word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. Higala, ang pulong nga nasulat, mao ni muhukom maigsoon. Mao tong kaganiha, Revelation 20:12. Mao to. Muni nga, hukman ta sa Dios maigsoon, Revelation chapter 20 verse number 12. Munang klaruha gayod, ako maghangyo kanimo higala, makaangkon kag kaluwasan. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Look at verse 13. Look at verse 13. The Bible says in verse number 13, yun ang Bible, and the sea gave up the dead, morning patay, physical nga lawas, which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, morning ang kalag. And they were judged. Tanawa? They were judged, every man according to their works. Look at verse number 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, Migson. Muni, Migson. Resurrection after sa millennium, after ana great white throne, after ana lake of fire. Pili ka.
resurrection during sa rapture, human ana judgment seat, human ana mag-enjoy sa millennium. Pilia maigsoon na maka-appeal ka sa rapture. Dini ko mo close maigsoon, dini ko mo tapos. Akong balikon pagbasa. Revelation chapter 20, verse number 4. Ang Ginoo maigsoon, klaro kaayo nga adunay two major resurrection. Number 1, the resurrection of the believers. Number 2, the resurrection of the unbelievers. Walay labot tong resurrection ni Christ uban sa mga Old Testament saints. But the rapture, resurrection with the Old New Testament believers. But the second resurrection, resurrection of the unbelievers, paingon sila sa lake of fire. Pero ang nindot, ang resurrection during sa rapture, mag-enjoy sila sa millennium. Revelation chapter 20, verse number 4. And I saw thrones, and they that sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls, kalag. Naay kalag ang tao. Narabay mga reliyon doon, nga di mo tuog kalag. No. Ay mugtuan ng reliyon na. Daghay mga tao ron nga, di mo tuog kalag. Kaya inig kamatay kuno sa tao, mawala ang kalag, ma-annihilate, no. Ang kalag sa tao, human mamatay, mo separate sa lawas, conscious gihapon. Bation gihapon ka sakit, kainit. Muni, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God. Putlan gyud ulo, which had not worshipped, sunod, the image of the beast. Naisumpay. Verse number 4. The image of the beast makes on. Katong dili mo simba, nor his image, neither had received the mark on their foreheads and on their right hand, and they live and reign with Christ 1,000 years. Muna, atong gibalik-balik sa natun-an na nato, adunay the mark of the beast, or the number of his name, or the name of the beast. Wa ta kabalo, basin kaning, di ba? It's either the mark, or the number, or the name. Karon daghan na gi-promote kaning microchips, Megson, implant, pareha kadako lamang sa lugas sa humay, ibutang diri diri sa kamot, ibutang diri, or sa agtang. No? Daghan kayo Megson. Or kanibang gitawag nga RFID, murag tato, no, radio frequency ID, nga bisag asa ka, mamonitor ka, or kinibang gitawag ni Bill Gates nga quantum dot, or kinibang gitawag karon nga ID 2020, no? O unsa ba nga paagi Megson? Manang akong encourage, ayaw mo pagbutang og any foreign object sa inyong lawas, bahalag patyon mo. Manang ayaw mo pag-anad og tato, mga bata, mama, pahimangnuhin yung mga anak nga dili magpatato. Igala dinhi ko mo tapos. I hope nakita nato Megson. Look at verse number 6, diri ko mo close. Revelation 20 in verse number 6. Tapuson nato dinhi Megson. Dunay pagkabanhaw. Blessed and holy is he that part of the first resurrection. So kay naa may first resurrection, dunay second resurrection. On such the second death had no power, but they shall be priests of God and of Christ. Unsay may tabo Megson? And shall reign with him 1,000 years. Dili 3 years? No. 1,000 years. Dili 100 years? No. 1,000 years nga muhari. Kung sa mayor pa, 3 years ang term? No, dili. Dili 50 years, 1,000 years. Dili 300 years. Hey, pila edad ni mo ron? No, dili. Kung mag-edad ka karon og 50, kapila pilo-piloa ka maghari ni Kristo. Wow, what a blessed moment nga mohari ta kauban ni Kristo. Wow. Manang klaruha gyud dinhi nako tapuson. Klaruha higala nga maka-apil ka sa rapture. Og the only way nga maka-apil ka sa rapture, kung pasudlo nimo si Kristo sa imong kasing-kasing, hinulsulan imo mga sala. Manang salamat nga naluwas ta, salamat sa mga tao, balikon ako, salamat sa mga tao nga gigamit nga nakasabot tas kaluwasan. O hinaot ko ang atong ibalo sa Ginoo sa kaluwasan, atong alagaran ang Ginoo sa nahabilin nato nga takna sa atong kinabuhi.
Munin daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Lipay ko migsoon nga naminaw mo. Doon ako i-greet dahil migsoon, minaw ni nato karon nga kahapon nun si Ma'am Becky Ramos na sa Tambo ni Kapuyo. Kanunay ning nagapaminaw kanato. Ma'am Becky Ramos, daghang salamat sa imong pagpaminaw. O kang Ma'am Jane Makapil Makiling, sige usab nig paminaw kanato migsoon. Og sa tanan gayud nga nagapaminaw kanato sa ato ang radio, sa mga radyo nga naminaw, daghang salamat. Wa tingali mo nagpahibalo apan kanunay mo nagasunod sa atong programa. Kami nagapasalamat. Ako personally nagapasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin kanato og sa Facebook Live usab sa mga nag-tune in kanato, di mo na ako matagsa-tagsa karong hapon, apan some other time ako mo mapasalamatan tagsa-tagsa maigsoon sa inyong pagsunod. Again, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lang inyong higala, Pastor Ricky Belmonte Manamilit, sa ngalan sa atong station manager Pastor Ruben Solapas, kaaban ako ni Brad Reinhardt. Manamilit kami og mingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory. O ang Ginoo magapanalangin kanaton tanan. Daghang salamat.